14 na taon na po ang nakakaraan mula nang mangyari ang Maguindanao Massacre. 58 tao ang pinatay at sinubukang ibaon kasama ang kanilang mga sasakyan sa isang liblib na burol sa Ampatuan Town sa Maguindanao. Ang ilan sa mga biktima, mga kamag-anak at supporter ni Toto Mangudadatu na tatakbusan ng gobernador ng Maguindanao noong 2009. Ang karamihan, mga miyembro ng media na magkukover sana sa filing ng kanyang kandidatura. Matapos ng higit 10 taon, hinatulan ng korte na guilty ang 44 na suspect kasamang 8 miyembro ng Ampatuan Clan, ang pamilyang nagahari sa Maguindanao noong panahong yun. Kasama sa mga hinatulang guilty si dating Armed Governor Zaldi Ampatuan at si Datu Unsay Mayor Andal Unsay Ampatuan Jr. na sinentensyan ngayong araw ng 210 years na pagkakakulong matapos mapatunayan guilty sa 21 counts ng graft. Kaugnay po yan ng pag-supply ng langis sa Maguindanao Province mula sa pag-aari niyang gasolinahan. Ang kanila namang ama na si Andal Ampatuan Sr. hindi po nahatulan. Namatay siya sa kulungan noong Hulyo 2015. Pero meron pang 88 suspect na hindi pa rin nahuhuli hanggang ngayon. Sa nakaraang 14 na taon, mula na mangyari ang massacre, unti-unti na pong nakabalik sa poder ang pamilya Ampatuan. Ayon po sa ulat ni Carol Arguillas ng Mindanao News Service na Mindanews, hindi bababa sa 29 na Ampatuan ang nanalo sa 2022 elections mula po mayor, vice mayor at konsehal. Halimbawa po sa bayan ng Datu Hofer, nanalong alkalde si Bongbong Ampatuan, ang asawa ni Zaldi Ampatuan. Hindi biro ang kanyang lamang, nakuha raw niya ang 97.1% ng mga boto. Ang nananamang bise ay ang anak nila ni Zaldi na si Prince Zufri na nakuha naman ng 95% ng mga boto. Importante lamang pong sabihin na hindi po bawal para sa kanila na tumakbo at manalo. Sa Sheriff Agwak naman, nanalo si Ahmad Ampatuan bilang alkalde at ang anak na si Marop Ampatuan bilang bise. Nakainggit din ang kanilang lamang sa botohan, 96% at 97%. Ang mas nakakamangha ay ang bayan ng Datu Unsay na pinangalanan kay Andal Unsay Ampatuan Jr., ang principal convict sa massacre. Noong 2019 elections, nanalo bilang alkalde si Fuentes Taop Ducay at bise naman ang kanyang anak na si Wanay Salibo Ducay. Pero matapos lamang ng 2 buwan, biglang nagbitiw ang dalawang ito. Ang dahilang binigay ng mag-ama, wala raw silang kakayahan na mamahala sa Datu Unsay. Ayon sa batas, ang papalit sa kanila ay ang konsehal na may pinakamaraming boto, si Andal Ampatuan V, ang panganay na anak ni Andal Jr. Lumalabas na 20 anyos pa lamang si Andal Ampatuan V noong May 2019 elections. Samantalang 21 ang minimum age para po tumakbong mayor. Pero pagsapit ng Hulyo ng taong yon, 21 na siya at pwede nang maging mayor. Usap-usapan tuloy na baka placeholder lamang para sa Batang Ampatuan ang mag-amang tumakbo, nanalo at nagbitiw bilang alkalde at vice-alkalde. At itong 2022 elections, tumakbo at nanalo bilang alkalde si Andal Ampatuan V. Nakuha po niya 99.3% ng mga boto. Ang tumakbo at nanalo bilang vice mayor ay ang kanyang kapatid na si Nicole Ampatuan. Merong 99.2% ng mga boto. Pero ito pa, tumakbo muli sa pagkaalkalde ang unang nagbitiw na si Fuentes Ducay. Tandaan po ninyo, nag-resign siya matapos ang 2 buwan sa pwesto dahil hindi raw niya kayang manungkulan doon. Tumakbo siya ulit at nakuha niya ang 5 boto, katubas po ng 0.07%. Ang anak niyang si Wanay Ducay, tumakbo rin muli. Ang nakuha niya ay 14 na boto. Muli po, walang problema at walang makakapagpigil na tumakbo ang mga kamag-anak ni Andal Ampatuan Jr. at ni Andal Ampatuan Sr. Karapatan po nila yan. Kung ano pa man, makikita lamang po dito kung paano umikot muli ang gulong ng buhay at ang gulong ng politika. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.